Okay, so let's not talk about presumptive VAT. Sabi natin, aside from the regular input VAT na nare-recognize natin, which is 12% ng ating mga purchases, we also claim presumptive input VAT. Kaya lang, it should be take note na yung presumptive input VAT, hindi siya nakiklaim ng lahat ng mga companies o lahat ng mga business entities. Pili lang yung pwedeng makaklaim ng input VAT. So, sino-sino lang yung mga pwedeng makaklaim ng input VAT? Sabi daw, yung mga persons or firms na engage sa processing or manufacturing ng sardines, ng mackerel, and then ng milk. At the same time, pati na din yung mga nagmamanufacture ng refined sugar, ng pack noodles, and lastly is mga pack noodles, and lastly is yung mga cooking oil. So, ibig sabihin, kung yung industry mo or kung yung business mo it involves the processing or manufacturing ng mga to, then aside from sa regular input VAT na nakaklaim mo dahil sa mga purchases na ginawa mo, makakaklaim ka pa ng presumptive input VAT. So, paano ba natin nako-compute si presumptive input VAT? Sabi daw, kapag nag-purchase tayo, usually ng mga raw materials involved para ma-process tong mga to, i-multiply natin siya sa 4%. And then, makukuha na natin yung presumptive input VAT. In short, yung pag-purchase natin ng mga raw materials para makagawa ng sardines, mackerel, milk, refined sugar, pack noodles, cooking oil. So, yung mga raw materials na yun, i-multiply natin sa 4%, tsaka natin makiklaim yung presumptive input VAT. Again, take note ulit, for emphasis, it should be raw materials. Kasi, for example, gagawa ako, nagmamanufacture tayo ng cooking oil. And then, nag-purchase tayo, kunwari, ng mga bottles, kasi nga, ilalagay natin sa plastic bottles, yung nagawa natin, or na-manufacture natin cooking oil. So, yung purchase ba ng bottles, makakaklaim ba tayo doon ng presumptive input VAT? The answer is no. Kasi hindi naman siya raw materials or dito talaga yung mismong materials na ginagamit natin para makagawa ng mga sinabi or ng mga na-mention na products. So, para mas lalo natin maintindihan, lagyan natin ng example or masagot tayo ng problem. So, Mantika Corporation, a VAT-registered corporation, is a producer of cooking oil from coconut and corn. It had the following data for the month of January 2023. So, meron tayong sales and sabi, it is gross of VAT. Sabi natin, pag sinabing gross of VAT, it is inclusive of VAT. So, kung kukunin natin yung output VAT, dediretso lang ba tayong imumultiply lang natin sa 12%? The answer is no. So, sabi natin, sales, doon nanggagaling yung output VAT. So, to compute the output VAT, what we do is, yung total sales natin na 784,000, divide natin sa 112, tsaka natin multiply sa 12, para makuha yung output VAT. And magkano yun? 84,000. Next, alam na natin yung output VAT. Let's proceed with the computation naman ng input VAT. Paano ba natin mako-compute yung input VAT? Siyempre, through purchases. So, kung titignan natin, meron ba tayong mga purchase? Una, nag-purchase daw tayo ng corn and coconut in 2023. At the same time, meron tayong mga purchases ng packaging materials and supplies. So, let's proceed first yung regular ng input VAT. So, saan natin siya makukuha? Doon sa mga purchases ng packaging materials natin and supplies. Kasi like I said, yung presumptive input VAT, makiklaim lang natin siya
or i-multiply lang natin yung per percent dun sa mga raw materials talaga na ginagamit natin para makapag-produce ng cooking oil. And ano yung raw materials talaga natin para makapag-produce tayo ng cooking oil? Sabi sa problem, yung cooking oil nila is gawa sa coconut and corn. So, ibig sabihin, lahat ng purchases of corn and coconut will be subject to presumptive input VAT. While yung other purchases o yung other materials na gagamitin natin to produce cooking oil, it will be subjected to the regular computation of input VAT. So, magkano yung ating total amount ng packaging materials and supplies? Sagot natin is 72,800. So, paano kukumpitin yung input VAT? Multiply lang ba sa 12%? Tingnan muna natin. Ano sa problem? It said, purchases from VAT suppliers, VAT included. So, ibig sabihin, nakasama yung VAT sa loob ng price. So, hindi ka man mag-a-arrive sa 56,000 and 16,800 nang hindi nakapaloob doon yung VAT natin. Eh, di ba kailangan natin malaman magkano yung input VAT? So, paano gagawin natin? Again, divide natin sa 112, multiply natin sa 12. Pwede rin namang multiply niya sa 3 over 28 or multiply niya sa 12 over 112 para makuha yung kung magkano yung input VAT natin. So, magkano yung input VAT natin? 7.8. So, ito yung isa sa mga actual input VAT natin na nakuha natin from the purchases of packaging materials and supplies. Let's proceed naman sa presumptive input VAT. So, magkano yung ating purchases? 330,000. Ma'am, purchases lang po ba titinan natin? Kasi po, given naman yung beginning and ending. Take note, ang kinoconsider natin sa computation para makuha yung presumptive input VAT is the amount of raw materials purchased. Hindi natin pinapansin yung amount ng raw materials used. Kasi di ba sabi natin sa basic computation natin ng raw materials used, what we do is yung beginning inventory, add natin yung mga na-purchase during the month or during the period, then tsaka natin i-deduct yung ending inventory para makuha yung amount ng raw materials na ginamit sa production. But on this case, to compute the presumptive input VAT, ang ginagawa natin is kailangan natin malaman magkano ba talaga yung pinurchase natin o yung binili natin na raw materials. And magkano yun? 330,000. So, ito na yung multiply natin sa 4% para makuha yung presumptive input VAT. So, magkano yung ating presumptive input VAT? 13,200. So, from this, makukumpute na natin yung VAT payable natin. And magkano yun? 63,000. So, ganun lang yung ating computation ng presumptive input VAT. So, kindly read na lang din yung book natin for the other illustrations. Okay, let's proceed with the other input VAT. Mayroon pa tayong tinatawag na transitional. So, yung transitional input VAT, paano naman siya? And ano yung difference niya sa presumptive input VAT? Sabi natin, pag sinabi natin transitional input VAT, una sa lahat, it will be available kahit kanino. Kaya lang, kanino siya available? Sabi natin, sa lahat ng mga firms or persons engaged in business na nagpa-register as VAT registered. So, bakit ba tayo nagbibigay ng transitional input VAT? So, parang ito yung regalo natin sa mga nagpa-registered na, uy, congrats, kasi nagpa-register ka na as VAT registered. So, dahil dyan, bibigyan ka namin ng regalo. Aside from the regular input VAT ang nakiklaim mo, bibigyan ka pa namin ng transitional input VAT. So, paano naman natin kino-compute yung transitional input VAT? Sabi daw, it will be higher of what? 2% of the beginning inventory? O kaya, kung magkano yung actual input VAT natin doon sa ating beginning inventory. So, kung ano yung mas malaki doon, yun yung magiging transitional input VAT natin. So, parang, ano siya bibigyan ka ng option na
Kung mas mataas yung actual input VAT, ma-incur mo doon sa beginning inventory, then yun yung i-claim mo. Kung naman mas mataas yung 2% of beginning inventory mo, then yun yung i-claim mo. So for example, nagkaroon tayo beginning inventory. And beginning inventory natin is, for example, 1,120,000. Tapos, tsaka natin computein yung 2% ng yung 2% ng 1,120,000. So, magkano yung 2% nito? 22,400. Pag kinuha natin yung actual input VAT ng beginning inventory, so, syempre, 1,120,000 times 12 over 1,112, makukuha natin 120,000. So, ano mas mataas? Yung actual input VAT o yung 2% ng beginning inventory? The actual input VAT. So, dahil dyan, sabi nga natin, parang paregalo sa ito ng government natin since nagpa-register ka na as VAT registered. So, dahil dyan, ang makiklaim mo na transitional input VAT will be the 120,000. So, ito na. Aside pa to dun sa actual input VAT mo na nakuha mo dahil nag-purchase ka. So, since transitional siya, input VAT, and nakaklaim natin siya at kapag nagpa-register ka, makiklaim mo lang siya on the year na nagpa-register ka. Again, para nga siyang paregalo sa iyo kasi nga nagpa-register ka. So, sa susunod na taon, at registered ka na, makakaklaim ka pa ba ng transitional input VAT? Hindi na. Ala na yon. So, parang one time mo lang makiklaim si transitional input VAT. And kailan mo siya makiklaim? On the year or on the taxable year kung kailan ka nagpa-register. So, dahil dyan, solve tayo ng problem para at least mas lalo natin ma-apply yung computation natin na transitional input VAT. Sabi daw, a taxpayer registered under the VAT systems on January 1, 2024. His records during the month show the following. So, bigyan tayo ng value ng inventory as of December 31, 2023. And it was purchased from VAT registered persons. Tapos, ang binayaran nating VAT doon sa inventory natin noong December 31, 2023 is 12,000. And then, meron tayong value ng inventory as of December 31, 2023. Pero ito, na-purchase naman natin sa non-VAT persons. And then, nagkaroon tayo ng sales and then yung mga purchases natin. Okay, compute natin yung VAT payable. So, kailan nagpa-register si taxpayer? Sabi daw, January 1, 2024. So, ibig sabihin, yung taxable year natin na year 2024, makaka-claim na tayo ng transitional input VAT. So, alamin muna natin magkano yung output VAT. So, paano natin mako-compute yung output VAT? Siyempre, through sales. So, magkano yun? 281,000. Multiply lang natin sa 12%. Bakit? Sabi daw, net of VAT. So, ibig sabihin, hindi pa nakapaloob sa 281,000 yung VAT natin. And magkano yun? 33,720. Let's now proceed with the input VAT. So, paano natin makukuha yung input VAT? Doon muna tayo sa ating regular input VAT o yung nakaklaim natin na input VAT due to purchases. So, nagkaroon tayo ng purchase, yung isa, nagkaroon tayo ng purchases. And then, yung pangalawa naman, may purchases tayo, pero VAT-exempt goods. Sabi natin, kung exempt yung goods, ibig sabihin, hindi tayo makaka-claim ng output VAT. And since di tayo makaka-claim ng output VAT, yung supplier na nagbenta sa'yo is also exempt sa pagbabayad ng output VAT. So, dahil dyan, wala kang makiklaim na input VAT in regards dun sa pagbili natin ng VAT-exempt goods. So, dahil dyan, disregard mo lang yung purchases natin from
from VAT exempt goods. So, ano lang yung mga purchases na makaka-claim tayo ng input VAT? Yung 70,000. So, 70,000 times 12%, makukuha natin 8,400. Next, sabi natin, kailan siya nagpa-register? January 1, 2024. Meaning, on that certain year, makaka-claim na siya ng transitional input VAT. And magkano yung ating transitional input VAT? Sabi natin, tingnan mo muna kung ano yung mas mataas. Baka naman yung 2% ba ng beginning inventory or yung actual na input VAT natin ng beginning inventory. So, alamin muna natin magkano yung actual VAT. Sabi daw, di ba, meron tayong beginning inventory. And yung beginning inventory natin, dalawa siya. Meron dun sa purchase from VAT registered person, meron din namang non-VAT registered persons. So, kapag kinukuha natin yung actual input VAT, dapat ba natin i-consider yung mga yung beginning inventory natin na na-purchase sa mga non-VAT registered? Na answer is no. Why? Kaya siya non-VAT registered, ibig sabihin, hindi yan magre-recognize ng output VAT. And dahil dyan, hindi ka rin makakapag-claim ng input VAT. So, ano lang kino-consider natin? Yung mga input, yung beginning inventory natin na purchase natin sa mga VAT registered persons. And di ba sinabi din sa problem kung magkano yun? 12,000. Yan yung actual input VAT natin do sa ating beginning inventory. Let's now proceed with that 2% beginning inventory. Magkano yung total beginning inventory natin? Sabi natin, 1,112 from the purchases. From the inventory na pinurchase natin sa VAT registered. Tapos, nagkaroon din tayo ng inventory kasi nag-purchase tayo sa non-VAT persons. So, in this case, yung 2%, i-multiply natin siya sa total inventory natin. Irregardless kung kanino mo siya nabili. Binili mo ba siya kay VAT registered person or kay non-VAT registered person. Ang malaga lang, makuha natin yung total amount ng beginning inventory. So, ibig sabihin, yung 112 na beginning inventory na pinurchase natin sa VAT registered plus yung mga beginning inventory na na-purchase natin sa mga non-VAT persons, ipag-a-add natin yon and then yung total, tsaka natin i-multiply sa 12%. So, magkano makukuha natin? 12,600. So, ano na yung mas mataas? 12,000, 12,600, 12,600. That's why, kapag tinanong tayo magkano yung transitional input VAT natin, isasagot natin will be 12,600. So, yun na ba lahat ng input VAT natin? Yes. So, magkano yung ating VAT payable na i-recognize for the taxable year of 2024? Nasagot natin, 12,720. Okay, let's proceed with sample problem 12. So, si sample problem 12, wala siyang nakalagay kasi it involves both presumptive and transitional input VAT. What if magkakasama na taga lahat? Paano gagawin natin? Okay, so Olive is a producer of cooking oil. So, dun pa lang yung first keyword natin, producer of cooking oil. Subject ba siya or makaka-claim ba siya ng presumptive input VAT? The answer is yes. And it is yung cooking oil daw natin is gawa from coconut and corn. Previously exempt from value-added tax, he became subject to value-added tax on January 1, 2023. So, biglang naging VAT registered siya on January 1, 2023. And since kaka-VAT registered lang niya, on that certain taxable year, masasubject ba siya or makaka-claim ba siya ng transitional input VAT? The answer is yes. Kasi in the previous year, hindi naman siya VAT registered. VAT exempt nga siya eh. Hindi siya nagbabayad ng VAT. But starting January 1, 2023, since mag-i-start na siyang magbayad ng VAT, parang may transition tayo from VAT exempt to VAT registered. Kaya, meron ng
or makaka-claim siya ng transitional input VAT. So, per January 2023, sales VAT not included. So, again, paki-highlight natin. Sabi daw, it is VAT not included. Of 700,000, he had the following other data for the month. So, ito na yun. Kaya para sa atin, yung mga transitional input VAT, presumptive input VAT, creditable input taxes, and lastly is yung VAT payable. So, unahin muna natin yung output VAT. Magkano? Magkano yung sales natin? 700,000. Included na yung VAT? Hindi pa. So, gagawin lang natin 700,000 times 12% to get the output VAT. Magkano? 84,000. Next, tingnan natin yung ating mga purchases. Nag-purchase tayo ng coconut and corn mula doon sa mga farmers. At the same time, nag-purchase din tayo ng mga packaging materials and supplies. So, yung purchases during the month ng coconut natin and corn, it will be subject to presumptive input VAT. Bakit? Kasi sabi natin, since producer siya ng cooking oil, yung purchase natin ng raw materials in relation to produce that product, it will be subjected to per percent. So, dahil dyan, sige, computin muna natin yung presumptive input VAT natin. Magkano yung purchases natin ng coconut and corn? 330,000. So, dahil dyan, 330,000 times natin sa 4%. So, magkano yung ating presumptive input VAT? Isasagot natin 13,200. Next, alamin naman natin yung actual input VAT natin dun sa mga purchases. So, ano pa yung mga ibang purchase natin? Diba, nag-purchase tayo ng packaging materials and supplies. So, gagawin lang natin, i-add natin to, makukuha natin 72,800. So, yung actual input VAT from purchase. So, magkano total purchases? 72,800. Multiply lang natin sa 12% ba? Sabi daw, it is purchase from VAT suppliers. So, ibig sabihin, na-add yung ating VAT. So, multiply natin sa 12, divide 112. Since kay VAT supplier natin binili yan, nung binigay nila sa atin yung invoice amount, inclusive na ng VAT. Magkano yung input VAT natin? 7,800. So, pag sinabi natin na nag-purchase tayo from VAT suppliers, ang presumption natin dyan is naka-inclusive na yung VAT natin. Okay, meron ba tayong transitional VAT? Sabi natin, in the previous year, exempt talaga yung si Olive. Kaya lang, starting January 1, 2023, magbabayad na siya ng ng VAT. So, nagkaroon ng transition from VAT exempt to VAT registered. So, dahil dyan, makakakuha ba siya ng transition input VAT? Yes. And dahil dyan, computin natin magkano yung transitional input VAT natin. So, sabi natin, paano ma-compute yung transitional input VAT? Tingnan mo yung kung ano mas malaki. 2% ba nung beginning inventory natin o kaya yung mismong actual input VAT dun sa beginning inventory. Okay, tingnan natin. So, meron tayong hatiin natin. So, sa corn and hindi. Tanggalin pala natin yung corn and coconut. Doon lang tayo mag-focus sa packaging. Since transitional yan, dito lang tayo kukuha ng dito lang tayo kukuha ng transitional input VAT. Since yung corn and coconut, ang nakiklaim natin dyan is yung presumptive input VAT lang.
Okay, alam na natin yung actual. Sabi natin, it is, sa purchases pala yan. Gupitin natin, sabi natin, 70, Magkano yung ating beginning inventory ng packaging materials and supplies? So, 22,400 plus 11,200, makukuha natin will be 33,600. Okay. Next. Kunin natin yung actual VAT. Sabi daw, it is purchased from VAT suppliers. So, kung na-purchase natin sa VAT suppliers, ibig sabihin, naka-include na yung ating VAT. So, multiply sa 12, divide 112. Makukuha natin 36. And then, tsaka natin i-multiply sa 2%, yung 33,600, para malaman natin yung ibabangga natin. Ano mas mataas? 36,672. So, 36. So, that's why, ang transitional input VAT natin is 36. So, in this case, pinag-add ko na. Pero try natin, what if, kung pag-iwalay natin dalawang purchases. So, actual and then 2% beginning. Doon muna tayo sa packaging materials. So, magkano yun? 22,400. And kung kukunin natin yung anyang actual input VAT, it will be times 12 divide 112. Makukuha natin 24. Magkano naman yung 2% ng 22,400? Makukuha natin 448 pesos. So, mas malaki. 24, 448. 24. Next, doon naman tayo sa beginning inventory ng supplies. Magkano yung beginning inventory? 11,200. So, magkano yung actual input VAT niyan? Times 12, divide 112. Makukuha natin 12. Kunin naman natin 2% ng 11,200. Makukumpit natin will be 224. Again, ano mas malaki? 1, 2, 224. 1, 2. So, dahil dyan, yung total ng transitional input VAT natin is 3.6. So, may pa ba tayong ibang input VAT na i-claim? Wala na. So, dahil dyan, i-total na natin para makuha yung VAT payable. So, magkano makukuha natin? 59,400. So, anong sagot natin sa total transitional input VAT? 3,600 or 3,600. Magkano naman yung ating presumptive input VAT? Sabi natin, 13,200. Magkano yung total creditable input taxes natin? So, what we do, yung presumptive input VAT na 13,200, add natin yung transitional input VAT natin na 3,600, pati na din yung input VAT dun sa actual purchases natin ng packaging materials and supplies. And magkano yun? Hindi ko na nailagay. 7,800. So, magkano yung ating creditable input taxes? 24,600. So, ito yung sagot natin sa number 3. And ito naman yung VAT payable or sagot natin sa number 4. So, ganun tayo mag-compute ng VAT payable, lalo na if involves both presumptive and transitional input VAT. Mamatip dito, tinignan po natin yung transitional input VAT ng beginning inventory ng packaging materials. Mas malaki yung sa actual. So, sige, gagamitin natin. Ma'am, what if, nung tingnan naman natin yung transitional input VAT for the supplies, mas malaki yung 2%. So, ang pipiliin po ba namin is yung 2%? Yes. So, kung mas malaki yung actual, then, eto, add mo kung, for example lang, baliktarin natin. Ito yung 224, ito yung 12. So, pag ganun, itong 24 na mas malaki, add mo lang dito sa mas malaki. Sa 2%. So, hindi naman siya kailangan i-aggregate mo muna, tsaka mo kukunin yung presumptive input VAT. Since magkaiba yung packaging materials and supplies. On this case kasi, kaya ako siya pinag-add na, since pareho namang galing sa actual input VAT ng beginning inventory ng
packaging materials tsaka supplies yung higher amount. Kaya doon nakuha yung transitional input VAT. Okay, so okay na tayo sa transitional input VAT. Let's proceed with creditable withholding VAT. So, kailan ba tayo nagkakaroon ng withholding or ng creditable withholding VAT? Una, kapag nagkaroon tayo ng sale. Kinino? Nagkaroon tayo ng sale of goods and services sa government. Ibig sabihin, nagbenta tayo ng goods or service doon sa mismong government. And kapag nagbenta tayo sa kanila, makaka-claim daw tayo ng creditable withholding VAT. And that creditable withholding VAT, pwede natin siyang i-credit or i-deduct doon sa output VAT natin para mas lumiit yung ating VAT payable. So, magkano yung i-withhold nating VAT? 5%. Yung VAT withheld. So, mangyayari dito, si government, parang siya yung magiging withholding agent. At then, ma'am, makaka-claim pa po ba kami? Sa ito wini-withhold pala, this is 5% dun sa sales natin. Okay? So, dahil dyan, makaka-claim tayo. Pag nagbenta tayo, mag-multiply tayo ng 5%, yun yung i-withhold natin. And that withheld amount, i-deduct din natin siya sa output VAT para makuha yung VAT payable. Eh ma'am, makakakuha pa rin po ba kami ng input VAT from the purchase nung goods na ibebenta namin sa government? Is makaka-claim ka pa din. So, ano yung computation? Yung normal lang, yung actual na input VAT. Kasi before January 1, 2021, meron tayong kinocompute na standard input VAT. Kung saan parang 7% siya ng purchases. But on this case, di na siya applicable. Kung magkano talaga yung input VAT ng purchases natin, yun na agad yung magiging input VAT natin. So, sige, solve tayo ng problem para at least maintindihan natin. So, a VAT registered trader has the following transactions to the month of July 2018. And then, sale of goods daw natin to private entities, net of VAT, 2.5. So, sige, compute natin yung output VAT. Meron tayong sales sa ating private entities. Magkano yon? 2.5 million. Multiply lang natin sa 12% para makuha yung output VAT. Magkano? 300,000. Next, nagbenta rin tayo sa ating mga government-owned corporation or GOCC. GOCCs are also considered as parang government entity. Pero, corporation siya. Kaya nga siya government-owned. So, dahil dyan, yung 1.5 na sales natin sa mga GOCC, multiply natin sa 12% para makuha yung output VAT. So, magkano yun? 180,000. So, magkano yung total output VAT natin? 480,000. Next, alamin natin yung input VAT. So, meron tayong tatlong purchase. Una, nag-purchase tayo ng goods na binenta natin sa private entity. And sabi daw, it is gross of 12% VAT. So, meaning, nakapaloob yung VAT dun sa 896. So, para makuha natin yung input VAT, times 12 divide 112. Magkano yung ating input VAT? 96,000. Next, nagkaroon din tayo ng purchase ng goods sold to GOCC. Sabi daw, net at 12% VAT. So, nakasama ba sa price na binayaran natin yung VAT? Hindi. So, dahil dyan, 700,000, multiply natin sa 12% para makuha yung input VAT. Magkano makukuha natin? 84,000. Next, nag-purchase tayo ng machineries. That is a capital good. And sabi natin, kapag nag-purchase tayo ng capital goods, starting year, sabi natin starting
January 1, 2022, hindi na natin ina-amortize yung input VAT na nakuha natin from the purchase of capital goods. So, ibig sabihin, pagka-purchase natin ng capital goods, i-claim mo na ng buo yung input VAT na nakapertain doon. So, magkano yung ating machineries? 1.2 million. Multiply natin sa 12%, magkano makuha natin? 144,000. So, ito lang ba yung, ito yung total input VAT natin. Pero, i-add din natin yung i-credit natin sa output VAT. So, meron pa ba tayong i-credit? Yes, yung ating withheld. Bakit tayo nag-withheld? Again, meron tayong sale sa government. Ano yun? Diba? Nag-sale tayo sa government-owned controlled corporations. So, dahil dyan, pwede nating, dahil nagbenta tayo dun sa mga GOCCs, magkakaroon tayo ng 5% VAT withheld. And that VAT withheld, it can be deducted sa ating output VAT para mas lumiit yung ating VAT payable. So, magkano withheld natin? Again, magkano sales natin? 1.5 million. Multiply natin yung 5% para malaman magkano withheld natin. So, magkano withheld natin? 75,000. Ngayon, makukumpit mo na magkano ba yung total creditable or total amount na kinredit natin sa output VAT para makuha yung VAT payable. So, magkano? 399,000. Dahil dyan, pwede natin i-deduct sa output VAT. And magkano yung ating makukuhang VAT payable? 81,000. So, ito na yung sagot natin sa problem 13. So, again, kapag nagbebenta tayo ng creditable withholding VAT, pagkakaroon tayo ng withheld or VAT withheld na 5%. Saan natin siya i-multiply? Doon sa amount ng sales na binenta natin sa government agency or doon sa mga government entities. Pati na din doon sa mga government-owned control corporations. Another thing, nagkakaroon din tayo ng VAT withheld. Saan? Sabi natin sa mga non-resident. Remember, di ba sabi natin, si non-resident, wala naman siyang office dito. And nangyayari, kapag nakakabenta yung non-resident, wini-withheld na natin yung payment niya para dun sa business tax. So, para makompute yan, syempre, 12% nung sales yung i-withheld natin. However, sabi daw, it should be noted that payments for purchase of goods and services arising from projects funded by Official Development Assistance or ODA as defined under Republic Act 8182, otherwise known as the Official Development Assistance Act of 1996 as amended, shall not be subject to the final or creditable withholding taxes. And again, kapag nagkaroon tayo ng excess input VAT, pwede natin siyang i-refund or i-tax credit. Pero kung ita-tax credit natin yan ay makikerry over. So, sa susunod na quarter, pwede natin i-deduct yung excess na input VAT natin.